Ang pamamasyal sa iba't ibang tourist destination at ma-experience ang ganda ng tanawin ang isa na siguro sa mga pinapangarap natin. Ngunit may ilan na tila ba panganib ang dulot sa ating buhay. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pinakadelikadong pasyalan sa buong mundo. Mula sa makapigil hiningang mga duyan hanggang sa hagdan na animoy patungo sa kalangitan. Lahat ng yan dito lang sa I1 TV. Number 10. Hammock in the Sky. Ang ikasampu sa ating listahan ay ang Hammock in the Sky. Ang makapigil hiningang larawan na iyong nakikita ay kuha sa taunang pagtitipon na ginaganap sa Tijesno Canyon sa Bosnia. Ito ay mas kilala sa tawag na Drill and Chill Climbing and Highlining Festival. Maraming bansa sa mundo ang may ganitong uri ng tourist spot, pero ang rock formation sa canyon na ito ang lalong nakapagpapataas ng adrenaline rush mo. Ang mga organizers ng event na ito ang magpaprovide ng 70 na hammock. Ang hammock ay isang higaan na gawa sa isang matibay na tela. Ito ay duyan sa ating bansa kumbaga. Ang 17 hammock ay para sa 19 na mga turista. Makikita sa mukha ng mga turista na ito ang saya kahit sila ay nasa taas na 600 foot. Iba-iba ang kanilang ginagawa sa pagkakataong marating na nila ang hammock na para sa kanila. May nagbabasa ng libro, tumutugtog ng instrumento, at higit sa lahat ay upang tignan kung gaano kaganda ang obra ng may likha. Number 9. White Line Sedona Cycling. Pasok sa ating ika-9 na pwesto ang cycling activity na ito sa Sedona, Arizona. Ito ay bagay para sa mga mountain bikers na mahilig kumasa sa mga out-of-this-world challenges. Nakikita mo ba ang White Line Trail na ito? Isa ito sa pinakadelikadong daanan ng mga off-road bikers sa buong mundo. Kung tatanungin mo ako kung may nakamaster na ba ng daang ito, aba syempre meron. Walang iba kung hindi ang Polish rider na si Michael Kolbeck. Kung ang iba ay malaki ang takot sa mga bangin, ibahin mo ang mga taong ito na death-defying challenge ang gusto. Number 8. Stairway to Heaven. Tila patungong langit naman ang Stairway to Heaven na ito na matatagpuan sa bansang Ireland. Isa ito sa mga delikadong pasyalan. Sa katunayan, ay iligal nga ang pag-akyat sa hagdan na ito. At kung sakaling ikaw ay mahuli, ay kailangan mong magmulta ng aabot sa $1,000. Kung ikaw naman ay nakalusot, ay dapat handa kang maglakad sa nasa 15 kilometro ang layo. Depende kung gaano kalakas ang iyong stamina para matapos ang buong trail. Merong mga turista na 2 oras at kalahati ay tapos na nila ang trail. Meron din naman na 4 na oras, lalo na kung patigil-tigil sa paglakad para magpahinga. Sa pagkakataong maabot mo ang peak ay talagang mapapasigaw ka. Una, dahil mabibilib ka sa iyong sarili na kaya mo palang gawin ang ganitong klaseng activity. At ikalawa, ang ganda ng view pag ikaw ay nasa tuktok na. Ayon sa mga nakaakyat sa Stairway to Heaven, mas gusto nila ang maaraw na klima kaysa mahangin. Nakadaragdag daw kasi ng hirap sa pag-akyat kung malakas ang hangin. Number 7. Kjeragbolten. Pasok sa ika-7 pwesto ang Kjeragbolten sa Norway. Ito ay 6 na oras lakadin mula sa ibaba hanggang sa peak o summit nito na tinatayang nasa 11 kilometro. Ang Kjeragbolten ay 800 meters ang elevation. Sikat na sikat ito dahil sa malaking bato na anumang oras ay parang mahuhulog. Tinatawag din itong Stone Bridge dahil nasa pagitan ito ng 2 bundok na nagsisilbing tulay. Maaari kang dumaan rito, ngunit siguraduhing mag-ingat lamang. Dahil maling galaw mo lang ay maaaring kamatayan ang iyong sapitin, kagaya na nangyari sa isang babae na nahulog noong 2015. Dahil dito ay hindi na pinapayagan ang sinuman na umakyat kung winter season dahil lubhang delikado. Kaya marami ang pinipiling umakyat dito mula kalahatian ng buwan ng Mayo hanggang Setyembre. Number 6. Singstone Forest, Madagascar. Kaya mo bang maglakad sa ganitong katutulis at katataas na mga bato? Kung ang unang pumapasok sa iyong isipan ay puno, kapag sinasabi ang salitang kagubatan ay nagkakamali ka dahil ang iyong nakikita ay isang kagubatan. Tama ang iyong narinig, ito ay isang kagubatan. At ito ang Stone Forest. Ang salitang Singi ay isang Malagasy word na ang ibig sabihin ay where no one cannot walk barefoot. Talagang magkakasugat-sugat ang iyong paa
Kung ipipilit mo na maglakad ng nakayapa, ang lawak ng gubat na ito ay 230 square miles. Ang bato ay karaniwang may taas na 220 feet. Sinasabing noong nakaraang 200,000 years ay nakalubog ang mga batong ito. Number 5. Trolltunga. Hindi pa rin papaawat ang bansang Norway dahil ang pangalawang entry ng bansang ito ay nasa ika-5 pwesto sa ating listahan. Ang Trolltunga ang isa sa mga makapigil hiningang bangin na matatagpuan sa bansang ito. Ang bangin na ito ay may taas na 1,500 meters. Alam mo ba na ang bangin na ito ay bahagi ng Precambrian rock at nabuo noong panahon ng mga yelo, 10,000 taon na ang nakakalipas. Perfect ang clip na ito para sa mga hikers. Kailangan mo lang ng 10 hanggang 12 oras para maabot ang tuktok ng bangin na ito. Number 4. Villarrica Volcano. Ang ika-4 sa ating pwesto ay para sa mga turistang laging hot. Kung trip mong maranasan na pasyalan o tambayan ang bunganga ng bulkan kahit na delikado, ay perfect ito para sa iyo. Ang bulkan na ito ang itinuturing bilang pusod ng South Chile. Kaya tinawag na Villarrica ang bulkan na ito dahil naniniwala ang mga taga rito na lubhang sagrado ang lugar na ito. Dito daw kasi namamalagi ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Mula sa ibaba ng bulkan ay maglalakad ka ng 5 oras bago maabot ang peak. Sa pagbaba naman ay magpapadausdos ka sa mga yelo gamit ang isang tool na ibibigay sa inyo ng mga staff. Number 3. Rafting Colorado River. Kung hilig mo naman ang mga recreational at outdoor activities, ay isama mo na ang iyong pamilya at mga kaibigan dahil siguradong bagay na bagay sa inyo ang rafting sa Colorado River. Habang sumasabay sa malakas na daloy at hampas ng tubig, ay makikita ang napakaraming pine trees sa paligid, gayon na din ang matataas na mga rock formation. Lubha nga lang delikado ito sa mga taong hindi naman marunong lumangoy at sa mga first-timer. Maaari kasing tumama sa mga batong nasa gitna mismo ng ilog. Sa katunayan ay may casualties na rin na naitala sa Colorado River, gayon na din sa iba't ibang bansa. Number 2. Devil's Pool. Sa pangalan pa lang ay tila malapit sa panganib ang Devil's Pool na ito. 1 pulgada at malapit mo nang maranasan ang tiyak na kamatayan. Ang Devil's Pool ay matatagpuan sa Victoria Falls sa Zimbabwe, isa sa tallest waterfalls ng mundo. Ang Devil's Pool ay matatagpuan mismo sa dulo ng falls kung saan bumabagsak ang tubig. Hindi ka pwedeng magpunta dito ng ikaw lang o yung trip mo lang dahil lubha itong delikado. Dapat ay makikipag-coordinate ka sa mga taong nag-oorganisa ng tours para ma-experience ang death-defying activity na ito. Number 1. Cliff camping. Kung talagang hindi ka na tinatabla ng kaba at takot sa katawan, ay para sa iyo ang cliff camping na ito. Unang ginawa ang cliff camping sa Yosemite National Park sa California. Hindi ito kagaya ng ordinaryong camping na matutulog sa loob ng tent. Para maisagawa kasi ang cliff camping ay kailangan mong mag-set up ng isang portalage tent habang ikaw ay nakasabit. Hindi ito biro, kaya kailangan mong maging maingat at mag-aral ng tamang pagsiset up ng tent. Dahil baka sa iyong pagtulog ay huling pagpikit na pala ito ng iyong mga mata. Isa na namang kakaibang kwento ang ating napagsaluhan. I-share mo naman sa ibaba ng ating video kung alin sa mga ito ang nagustuhan mo. Para sa iyong reaksyon ay i-share lamang yan sa ating comment section. At kung kayo ay may story suggestion, ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa I1 TV.